Hello everyone, magandang araw at magandang buhay sa lahat. Siyempre, kailangan laging maganda ang ating bungad sa ating video. Ayan, spread positivity nga, di ba? At eto guys, sa mga gustong mag-bleach, mag-DIY, sa mga gustong matuto, eto panoorin nyo guys. Para alam nyo yung mga guide, mga dapat gamitin pag gusto nyo pong mag-bleach. Ayan po ang ating client si Mami, isang senior. Actually, tatlo sila sunod-sunod na ipapakita ko na sa inyo na binleach ko. At dahil po ang kanilang mga routines or mga tumutubong buhok ay mga gray hair or sabi nga ay puting buhok na. So, gusto naman nilang matry yung trending, 'di ba? Trending na color na ash gray. So, ayan sa akin guys, pinupush natin yan sa mga senior na marami ng puting buhok or gray hair, lalo na po sa mga medyo meticulosa naman, di ba? Ito na po talaga yung pinupush ko sa kanila para hindi po sila monthly nagpapakulay. Ayan po, nakita nyo, ang dami na pong puti, di ba? Halos 99% na ang gray or white hair or puti ni Mami. Ito kasi pag ito ang ating ikinulay sa mga senior na halos white hair na yung lumalabas, ay naiiwasan natin na monthly ay magpakulay. Pag ang ating buhok ay gray na yung kulay or ikinulay natin sa client natin ng mga senior, pwede silang magpakulay ng 2 months or 3 months. Bakit? Kasi nga, pag lumabas yung white hair nila or mga puti, ay nagbi-blend lang sa ikinulay natin na ash gray. O, di po ba? So, eto guys, yung ating mga gagamitin. Pag magkukulay tayo, syempre may bowl tayo para yung pag-mix natin ay even or tamang timpla ba. Yan, yung brush. Yan. Okay? Ayan guys, ito ang gagamitin natin na pang bleach. 12% para mabilis mag-lift ang kulay. Mag-light agad siya. Yan. Pag gusto nating, pag halimbawa yung buhok niya ay black pa, itim na itim pa. So ito ang una natin gagamitin para mabilis siyang mag-light, mag-lift ang kulay. Okay? Tapos, syempre, sa atin namang pang bleach, pag maganda pa naman ang texture niya at hindi carry ng budget ang mahal, yung syempre dun lang tayo sa carry ng client na budget. Ayan, ang mai-recommend ko sa inyo ay itong Remode. Mura lang po ito guys, pero kailangan yung puti. Puti ang powder, ayan. Puti ang powder niya. Mabilis din po yan mag-light. Mabilis siya maka-highlights. Ayan, so kahit mura siya, kailangan meron pa rin tayong ginagamit na treatment para nakakaiwas tayo na makadamage ng hair. Okay? So, pag yung buhok ni client ay may kulay na dati, pwede tayong mag 9% lang. Ayan, halimbawa yung kulay ni client ay yellow na, galing na sa mga blonde, so pwede na tayong mag 9% na lang. Ano po? Tapos, syempre, pag magkukulay na tayo, yung pangkulay na gagamitin natin, 6% na lang. Ayan, 6%. Tatlong variant. Actually, 4 na variant yan. May 3% pa. Okay? So, ang ginamit naman natin na pangkulay, yung gray niya ito, pencil ash. So, ito yun. Ito yung ginamit natin, pencil ash. Yan po yung ginamit natin kay Mami. H810 pencil ash. Okay. Yan, minsan guys, so nakikita natin ng mga color sa chart. Hindi naman talaga yung ganyan na ganyan ang dating. Okay? So, ayan po. Ito siya. So, ito yung ginamit natin na pang bleach. At doon naman sa colorant, ito. 6. Ito. Ayan. Okay. Ayan, dapat guys, may ganito kayo yung sukatan. Kailangan kasi pag nag-mix ng
colorant at ng oxidant ay 1:1 palagi. So, mas mainam na may ganyan kayo para masusukat nyo. Pero ako dahil, kumbaga, alam ko na dahil sa araw-araw na ginagawa ko. So, minsan di ko na ginagamitan ng mixture or yung sukatan. Alam ko na kung paano or ano ang tamang sukat. So, ayan guys, naglagay na nga ako ng bleach kay mami. Yan. First application pa lang yan. Kasi, galing na rin sa blonde yung hair ni mami kanina. Blonde na rin siya kanina kaya ayan po, nilagyan ko na. Pero guys, iwasan, sa unang application, iwasan nyo po muna na malalagyan yung anits. Yung application ng bleach, laging half away from the roots. Half or 1 inch away from the root muna. Kasi mas mabilis po yung development ng pang bleach or pang kulay sa anit kasi yung anit natin ay mainit. So kapag sinabay natin yung pag-apply from roots to end ng hair, kumukulay na yung nasa roots niya pero yung nasa dulo, bandang gitna pa baba ay hindi pa rin po tumatalab. Kaya hanggat maaari po, ang tama ay huwag munang maglalagay sa roots. So ayan na po. Diba? Ayan na po yung kulay ni mami. Ash na. After ko po siyang i-bleach, yan, kinulayan ko na siya ng ash. Yun yung pencil ash, H810 ng Helida. Yun po ang gamit ko sa ngayon, Helida. Yan, maganda po yan guys. Maganda yung brand na yan. Tagal ko pang ginagamit na. So, ayan po, nakita nyo. Kaya kahit tumubo na po yung mga gray hair ni ma'am or white hair ni ma'am, makakatiis pa siya ng kahit 2 months na hindi siya magpakulay. Kasi hindi rin po maganda na monthly magpapakulay tayo. Okay? Mainam din na nakakapahinga yung anit natin. Kaya yung iba talaga masyado nang numinipis. At mapapansin natin yung anit, maputing-maputi na, namumula na minsan. So, yan po ang may re-recommend ko na kulay sa marami na pong puti. So, ayan, ang ganda, diba? Oh. Ayan na po ang kulay ni mami. Ash gray or pencil ash. Ayan po. So, minsan, depende sa brand natin, ha? Sa brand na ginamit na pangkulay. Nagdidepende rin yun sa lumalabas na kulay sa ating buhok. So, diba, yan na po. At syempre, ginupitan ko na rin po si mami ng buhok. Kanina medyo mahaba eh. Ayan, kitumitan na rin natin clean cut sa baba. Ayan. Maganda naman ang buhok ni mama kasi medyo wavy. So, next po, ayan na po siya. O, diba, happy si mami. Kay-smile siya. At gumanda yung aura niya sa kulay niya, diba? Ayan. O, diba, naging mistisahin tuloy si mami. At syempre, eto dahil dalawa sila magkasama. Mag-best friend sila, ayan. Ito po si mami ang una kong naging client. Ayan, siya po yung una kong naging client. At dinala niya po ito, si best friend niya, yung una ko pong ginawa, dinala niya dito. Sabay po silang nagpa-bleach, ayan. So, ayan, binibleach ko na rin si mami. Pero ito pong si ma'am, itong ginagawa ko ngayon. Iba din po yung outcome nung kanyang kulay kasi yung texture ng hair nila magkaiba. So, depende rin po sa texture ng hair natin ang nagiging outcome ng kulay. Ano po, tingnan nyo po ito ngayon kay mami. Ayan, mas maputi po yung hair niya, mas kitang-kita yung ash niya. Ayan po, pero same lang po yung ginamit ko sa kanilang kulay, same lamang po. Pero ito si mami, mas parang nag-gray na talaga siya, na parang yung natural gray kasi ang texture ng hair ni ma'am, ang hibla niya ay manipis. Manipis at the same time, yung natural color niya ay hindi itim na itim. Parang nagba-brown na siya. Parang pag-gray, ganon. Kasi may pagka-mistisahin talaga to si mami. Kaya ito, mga gatong klase ng hibla, ng buhok or texture, minsan isang application lang ng pang-bleach, kaya niya nang mag-lift talaga ng up to pale yellow. Kasi kailangan mag-pale yellow na si hair bago natin siya applyan ng ash blonde or any color na gusto nating maging ma-achieve. Tingnan nyo po, diba?
halos talagang parang natural gray hair ang lumabas sa hair niya. Ang mas maganda po talaga yung kanyang pagka-gray. Ayan, kaya po kahit 1 month, 2 months na yan, hindi pa pansinin yung ano niya, yung mga bagong tubong puti. 'Di ba? So, kaya yun po sa inyong mga nanonood kung talagang puti na yung lumalabas nyo. Yan po ang nire-recommend ko sa inyo na mas maganda na. Kasi po pag dark ang ikinukulay natin, no, yun napipilitan na 2 weeks pa lang to 3 weeks, nagro-roots na po ulit sila. Kasi po pag medyo dark ang kinulay natin, like yung mga dark, medium brown, dark brown, or mga chestnut, mga ganon, yan, mga copper, brown, mga 2 weeks pa lang lumalabas na yung mga gray hair, mga puti. So, napipilitan na pong magpa-retouch, di ba? So, ito, pangatlo natin, ayan, marami na rin siyang puti, ayan. Ito po, medyo bata-bata pa, nasa 50s lang to si ma'am. Pero talagang lahi nila na maagang nagkaputi. Kaya, ayan nyo po, pansinin nyo yung halos roots niya ay, ayan, puti na rin. Actually, na-bleach ko na po ito last December, si ma'am. Last December ko po siya na-bleach at ngayon ay bumalik siya ngayong January, last week of January. At nagpa-retouch na ng kanyang, kasi sabi ko balik agad pag January para ma-apply ng panibagong kulay. So, ayan po. Same lang din po ang ikinulay natin sa kanya. Ash gray din po yan. Ayan, ash gray din. So, ito hindi ko na siya na-bleach kasi bin-bleach ko na last December. So, nagkulay lang po kami ngayon. Ayan. Sa pagkukulay po pag roots, unahin natin yung rootings, yung mga bagong tubo pong puti. Yun lang po muna ang lalagyan natin pag nakulayan na natin yung dati pa. Diba, last year nakulayan natin. Pagbalik niya, another month or after 2 months, roots lang po tayo mag-focus. Roots lang. After 30 minutes, then i-apply na po natin yung natitira, supply natin pababa para lang pumantay. So, ayan naman po ang outcome sa hair niya. Kita niyo po, ito kasi si ma'am, ang kapal ng hibla ng buhok niya, napakakapal. So, nakita niyo po yung pagkakaiba-iba ng kulay sa mga buhok. Kasi ang buhok natin ay iba-ibang texture. May manipis, halos ang nipis-nipis talaga, may makakapal, matataba. Yan yung po mahirap i-bleach. Minsan 3 beses natin i-bleach para lamang ma-achieve yung ganyang kulay. So, ayan po ang ating pangatlo. So, ayan guys, thank you for watching. Ayan, next time po sa next video ko, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong treatment para po inihahalo sa mga gamot pang bleach para naiwasan na magputol-putol. Kasi nakikita naman natin sa mga balita, maraming nakakalbo na puputol-putol. Kasi walang ginagamit na treatment. Ayan guys, thank you for watching. Kung bago pa lang po sa aking channel, yan, paki-subscribe na rin po. Click like, ayan, comment down below kung meron kayong gusto itanong. And hit the notification para po marami kayong matutunan sa ating content ni Ate Hilda.